Happy birthday! Thank you. Happy Guys. birthday, anak! Thank you. Birthday! Thank you. Second day na guys. It's my birthday. So ngayon, papakita ko sa inyo ang pinaka-highlight ng aming Boracay experience. Simulan natin ito sa pag-almusal sa isang sikat na cafe sa Station 1, ang Sunnyside Cafe. Hi guys! So ngayon, magbubuk tayo ng activities. Siguro island hopping muna, tapos mamaya na yung iba. Pero bago mag-breakfast, dumaan na muna kami sa Our Stories para mag-book ng island hopping kasi nag-start ito ng 9 o'clock ng umaga. Ang sarap talaga magkaroon ng ganitong family bonding, tapos nasa magandang lugar pa kayo. Minsan lang to kaya sulitin natin. At ngayon nakarating na tayo sa Sunnyside Cafe. Tara't pumasok tayo at umorder na ng pagkain. Napanood ko lang to sa TikTok dati tapos ngayon nandito na ako. Kaya kung ako sa inyo, mag-TikTok na din kayo buong araw para mas madami pa kayong malaman ng magagandang lugar at puntahan ito. Charot! Sa beachfront. Pinili naming upuan ay doon sa malapit sa beachfront para kitang-kita yung view ng napakagandang Boracay Beach. Umorder na rin kami ng pagkain at para masubukan na kung bakit nga ba sikat ang cafe na ito sa Boracay. At ayan na, sinerve na po yung pagkain namin. At kayo na po bahalang musga base sa itsura kung gaano kasarap ang pagkain na ito. Naku, kung sa inyo, subukan nyo din dito guys kasi napakasarap talaga. Napakasarap. Ay, happy birthday to CJ. Siya nga pala kaya kami pumunta sa Boracay ay para ipagdiwang ang aking 23rd birthday at ang pagpasa ko sa OIC Licensure Examination. So guys, dito na tayo ngayon sa Bulabog Beach kasi dito gaganapin yung mga water activities na aming gagawin sa araw na ito. Grabe, napakadaming tao dito at napaka-excited rin namin na ma-experience yung mga water activities kasi sa pang ilang beses namin pumunta sa Boracay, hindi pa kami naka-experience nito. Ngayon na yung first time. Para sa unang activity, tara sa island hopping. Pagsakay namin sa bangka, agad kaming nagsuot ng life jacket for safety purposes. Tapos, in-explain ni Kuya yung itinerary ng aming island hopping, which is as follows. Maya-maya pa ay umandar na ang aming bangka at nagsimula na ang adventure. Start na po yung island hopping, 4 to 5 hours na bilang. Huwag niyong palalampasin to, napakaganda nung island hopping adventure na to guys. Kasi sa halagang 900 pesos per pax ay napakasulit na neto. So ang una naming nadaanan ay ang Cujo Ski Hole. Sabi nila pag nakapunta ka dito mag-wish ka. Hindi ko yun nagawa, pero sana next time magawa ko. Explain ko lang muna. Sakay po kami. Tapos tutulong kaya magbili ng mga scooter. Adequate, active, or Sumunod naman ay ang Iligan Beach. Ito naman ang tinatawag nilang Turtle Island. Ayan na, hindi mawawala yung picturean, syempre. Part of the game yan. Kaya kung balak nyo pumunta dito, ihanda nyo na yung mga secret poses nyo. Tulad niyan si Papa, may pa finger heart pa. So dito naman tayo sa Puka Beach kung saan meron silang crystal kayak, meron ding hair braiding, meron ding mga souvenirs, at kung ano-ano pa. Kaya tara, samahan nyo kami. So guys, nandito na tayo sa Puka Beach. Naghihintay na tayo dito sa... Okay, welcome pose tayo. Welcome pose. Yan. Okay, ready.
para sa aming next stop, ang Crocodile Island kung saan pwede kayong maka-experience ng snorkeling. Una sa lahat, magsuot muna tayo ng goggles kasi hindi naman tayo pwedeng dumilad sa ilalim ng tubig, diba? Medyo mabait yun. Para sa pinakaabangan sa island hopping, ang lunch break. Mula sa Crocodile Island, bumiyahe kami saglit papunta sa Tampisaan Beach para manangalian. Nakita kasi nila kuya na muntik na namin kainin yung mga isda nung nag-snorkeling, kaya sabi nila kain na muna tayo. Ayun nyo, ma'am. Ayun ako. Ayan yung mga pagkain namin at ayan yung dalawang isda na nahuli namin kaninang snorkeling. Charot! Meron din pala silang kawa dito kaya sinamantalan namin para magpa-picture habang di pa tapos yung iba kumain. At yan, kahit walang apoy, sige lang, pa-picture lang. So guys, nandito po tayo ngayon sa Tampisaan Beach and mamaya pupunta po tayo sa Crystal Cove. Ayun po sa kabilang island po yun. I'm so excited! Let's go! Let's go! Want to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Want to think you have me, 'cause you don't like to lose, but you lose me like they always do. Ayan, nakarating na tayo sa Crystal Cove Island. Siya nga pala, optional lang ang pagpasok dito. Kung gusto nyo magbayad ng additional 300 pesos per box, nasa sa inyo yon. Kung hindi naman ay pwede rin kayong tumambay lang sa labas at magstay sa bangka. Hello sir, this is the shape of the island to. So we are here now inside. So our first destination here inside is the Cove 1. So from here it takes like 3 to 5 minutes walking. So in Cove 1 you can do swimming also if you want. That is optional. No need to pay inside. This is also part of your entrance fee with a ticket fee. So here you can do picture taking, swimming in 15 minutes. And after that we are going to Cove 2. So in Cove 2 same also. So what you can see inside the Cove 1. So this is the Cove 1. So go here, going down. There's stairs going down. Sometimes from way here. So but today I think possible to go to swim. So it's okay. Then we're going on that way. Going to Cove 2. Yes, Cove 2. So that is what you can see right now. Dito na tayo ngayon sa Crystal Cove. Napakaganda dito guys. Kung gusto nyo may experience, sumama kayo sa island hopping at i-avail nyo yung Crystal Cove. 300 lang siya per head pero napakaganda naman ng view. Eto na guys, papasok na tayo sa Cove 1. Tignan natin kung gaano kaganda itong cove na ito. Sige maligo dyan? Po? Right? Mamaya kaka-snorkeling lang namin kaya parang di namin trip maligo. Kaya eto, nagpictura na lang kami. At kaya pala tinawag na Crystal Cove kasi merong crystal makikita sa loob nito. Yan po ang aking ama't ina nag-selfie. Sana all. Pero kung sakaling makabalik kami dito, ay tatry namin mag-swimming. At yan naman ang trip natin. Tapos namin sa Cove 1, papunta namin Cove 2. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Cove 2 at medyo mahaba-habang lakaran to. Pero worth it naman to pagka nakarating na tayo doon. So
Siyempre, habang naglalakad ay dapat i-enjoy natin ang view na nasa paligid natin dahil minsan lang to at baka hindi na mauulit sa susunod. Please, nagawa natin ito ngayon. Yan, ngiti pa rin tayo kahit pagod na. Meron din silang mga guide papunta sa mga cove, kaya hindi ka nalilito dito. At sa wakas, papasok na tayo sa Cove 2 at medyo mabilis lang ang pag-stay namin dito. Pero bago ka makapasok, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Para sa last stop namin dito sa Crystal Cove, pumunta kami sa Baywatch. Napakaganda ng view dito. At yun, ang pagtatapos ng aming island hopping experience at super worth it ng aming binayaran kasi na-enjoy talaga namin ang experience at talagang wow, it was amazing.